So mayroon tayong ginagawa rito mga katropa na Honda Click. Pumuputok palagi yung fuse nila boss. Galing sila ng... Saan sila galing? Saan kayo galing boss? Orbis Tondo. Pero umaandar pa naman yung motor ni boss kapag ina-unplug natin to, hindi pumuputok yung fuse. Pero kapag steady naka-plug yung sa stator, naputok yung fuse ng motor ni boss, yung 30 amperes. So dalawa yung pinaghihinalaan namin dito, either stator o yung mismong charging. Kasi minsan kahit naka-plug to at tinanggal namin yung charging relay niya, hindi rin pumuputok yung fuse. So dalawa yung suspect namin dito. Stator, charging, syempre pag charging, ECU ang problema niya. So i-check muna natin tong kanyang stator kung may problema or mayroong sunog. Pre, i-disassemble natin tong stator ni boss pre. I-check natin baka may mga nabalatan. I-physical check natin yung ano niya, yung stator niya, okay? Tapos dito naman ABS. Ito. Tapos na namin gawin, naka always on indicator pero mayroong speedometer. Good na yung motor ni boss. Tapos doon linis wiring. Tapos dito naman mga katropa, PCX. Dinala sa atin, sinakay na nila sa garong. At ang problema ng motor ni boss mga katropa ay hindi siya umaandar. Ngayon ang sabi ng customer, dati yung motor niya, naglulus lang yung kanyang remote. Minsan na inanab niya, minsan hindi. So nagkakaroon ng loose connection yung kanyang remote. Ito yung dating remote niya at bumili siya ng panibagong remote pero same pa rin ng problema. Minsan nananab, minsan hindi siya nanab or hindi nabubuksan yung kanyang knob at hindi napapaandar yung motor. Ngayon, syempre, ang ginawa ni boss, pina-check niya sa mekaniko yung motor niya kung ano yung problema. Ngayon, yung mekaniko, ginalaw niya yung part na to. Meron siyang sinugatan dito, meron siyang tinest light, merong dinirect. At ang nangyari, hindi na gumagana yung motor ni boss. Hindi na umaandar, hindi na tumutunog yung fuel pump at wala na ring kuryente. Kaya nag-decision yung gumagawa na dalhin sa atin. Sabi niya, dito na lang dalhin para ma-check kung ano yung problema ng motor ni boss. Kaya dinala nila sa atin yung motor, sinakay sa garong para ipa-check kung ano yung problema. Kasi ang iniisip nila, baka nadalin nila yung ECU dahil wala ng fuel pump at naka-check engine yung motor ni boss. Kaya si boss tsaka yung gumawa, magkahawak kamay at nananalangin na sana hindi ECU yung problema niya. Kung sakali naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema mga katropa, nag-wiring kayo, naggalaw kayo dito at biglang ayaw nang umandar yung motor, biglang nawala yung kanyang fuel pump at ayaw na rin umandar yung motor, ganito lang yung dapat natin gawin para makatipid tayo at makaiwas tayo sa gastos. So yung problema ni boss mga katropa, gaya ng sinabi ni bossing, naglulus yung kanyang remote, minsan na inanab niya, minsan hindi niya mainab or hindi niya maitusi yung kanyang motor. So ang pinaka basic ng problema doon ay maaring battery ng ating remote o kaya naman ay may loss connection dito sa wiring niya, either corrosion or loss connection. Yun lang yung madalas na problema ng mga PCX. Pero simula nung ginalaw ng mekaniko ito, yung wire niya natuluyan na, hindi na tumutunog yung kanyang fuel pump. Ngayon ito yung kanilang maginawa, inalis nila to yung pinaka-lock ng knob para maisusi nila yung knob. Pero kapag sinusi mo, wala kayong maririnig na fuel pump. Yan, wala. Yung PCX mga katropa, pag tinanggal mo yung lock ng knob, pag sinusi mo, mapapaandar mo yung PCX. Basta wag mo lang tatanggalin tong kanyang receiver. Kasi yung receiver, siya yung bumubuhay doon sa ECU. Kapag tinanggal mo yung receiver, hindi mabubuhay yung ating computer box. Pero kahit na hindi mo napindutin sa knob, basta tinanggal mo yung lock, pag sinusi mo yung PCX, dapat magkakaroon siya ng fuel pump at mapapaandar mo yung motor. Pero sa kaso ni boss, kahit isusi natin yung kanyang knob, wala siyang fuel pump. So malinaw dito mga katropa na nadali na yung receiver ni boss, nasira. So dalawa yung option natin dito mga katropa para mapaandar natin to. Unang-una, syempre, pinaka-common at standard, magpapalit ka ng receiver tsaka ng remote. So pwede kang bumili ng second hand receiver or pwede kang bumili ng bagong receiver. Pero medyo masakit sa bulsa yung ganitong klaseng problema. Kasi sa receiver, no, pwede kang gumastos ng 10,000 to 11,000 magkasama na yung remote tsaka receiver. Pero pwede ka naman bumili ng second hand. Yun nga lang, medyo mahirap maghanap ng second hand ito. Pero sa second hand, pwedeng 3,500 to 4,000 siguro ang magagastos mo kapag second hand ang mabibili mong receiver.
kasama yung remote. Pangalawang option, yung pinakamura, budget meal na option, i-convert na lang natin sa susian. So aalisin na natin tong receiver at remote, hindi na kailangan yan. Tapos itong knob niya, tatanggalin na natin tong knob niya at papalitan natin ng susian. So ang kasya dito mga katropa na susian pang Honda Click 125. Katulad nito, Honda Click. Same lang sila ng susian. Same ng hugis, same ng korte. Pwede natin ilagay dito sa PCX yung kanyang susian. Pero kapag nilagay mo yung susian niya, hindi naman siya basta-basta andar. Hindi porket na nagpalit ka ng disusi, pag susi mo, same pa rin ang senaryo, wala pa rin fuel pump at hindi pa rin siya gagana. Kasi nga, yung ating ECU ay nakakunik pa dito sa receiver. Naghihintay pa rin siya ng signal ng receiver para mabuhay yung ating ECU. So tinanong ko si boss kung ano yung gusto niyang gagawin. Kung bibili na lang siya ng receiver or bibili siya ng susian. So para makatipid mga katropa, gusto na rin i-convert ni bossing yung kanyang PCX sa susian. So para i-convert natin sa susian yung PCX ni boss mga katropa, syempre ang unang-unang gagawin natin, dapat ma-disconnect natin yung ating computer box sa receiver. Para magawa natin yung mga katropa, gagamit tayo ng Smart Echo. So gamit yung Smart Echo natin, i-plug natin yung sa kanyang keyline. Tapos syempre tinanggalan na nila yung lock ng ating knob. Isusin na lang natin. Okay, meron na. Umilaw na rin yung ating Smart Echo. Tapos i-reprogram natin siya. Ang gagawin natin dito, immobilizer off. Send engine, auto search tayo. Malaking bagay kapag mayroon kayong ganito. Hindi lang siya pang reprogram, pang recover din siya ng code, pang remap at pang diagnose. Okay? PCX 160, Honda, remapping. Tapos piliin na natin dito yung Smart Key Off. So meron tayong original map na Smart Key Off at meron din tayong nakaremap na Smart Key Off. Yun na lang, nakaremap na lang. Para kahit pa paano nakaremap na yung motor ni boss. Tapos okay natin. Okay? Connecting to ECU na. Tapos maglo-loading na siya. Pag nag 100% na yan, tatanggalin na natin yung ating diagnostic tools. Papatayin natin yung ating knob. Tapos dapat kapag sinusi natin, magkakaroon na siya ng fuel pump. Pag hindi nagkaroon ng fuel pump mga katropa, problema niyan, baka nadali yung ECU ni boss. Unahin muna natin yung basic. Siyempre doon tayo sa reprogram. Baka mabuhay yung motor ni boss. Pag nabuhay, makakaiwas sila sa malaking gastos. Tipid, budget meal. 5% na siya, hintayin natin siyang mag 100%. So 98% na mga katropa, malapit na yung ating nire-reflash, 99%. Pag nag 100% na yan, pwede na. Yan. Complete data flashing. Okay. Tapos, pwede na natin tanggalin tong ating diagnose. Yan dahil pasuyo nga, paano nga rito, patulong muna ako. Tapos, patayin natin tong knob natin. Isusin natin, dapat kapag sinusi natin, meron na siyang fuel pump. Pag walang fuel pump, ibig sabihin, nadali yung ating receiver at nadali yung ating ECU. Subukan natin siyang isusi. Yan o. It's alive! Ayan o. Hindi ko alam kung naririnig yung fuel pump, pero ayan. Patayin ko ulit. Susi. So okay na yung motor ni boss mga katropa. Ibig sabihin yan, gumana yung ating fuel pump. Ibig sabihin, good pa yung ating ECU. Walang problema, nakaligtas si boss sa ECU. Ang may problema lang yung kanyang receiver. Pero kahit gumana na yung kanyang fuel pump mga katropa, at isususi natin, kapag pinush button natin, hindi yan gagana. Kasi sira na nga yung receiver. Yung trigger ng ating push button, andito sa receiver. So ang gagawin natin, aalisin natin yung receiver. Tapos sa sakit ng receiver, meron tayong i-modify dyan. So ito yung sakit ng receiver ni boss mga katropa. Marami na rin silang mga binalatan dito sa sakit ng ating receiver. Pero ang purpose natin dito, conversion ng ating push button na kahit wala yung receiver. So ito yung sakit ng receiver mga katropa at ito yung lock niya. Ang gagawin natin, yung lock niya nakatalikod sa inyo at yung nakaharap sa inyo ay yung side na walang lock. Sa side ng walang lock mga katropa, hanapin nyo lang yung dalawang wire na to. Magkahilera lang sila. Yung black na mayroong lining na red, tapos yung blue na mayroong lining na black. Ang gagawin natin, yung black na mayroong lining na red, tsaka yung blue na mayroong lining na black, pagsasamahin natin silang dalawa. So heto na yung black red at yung blue black, pinagsama na natin silang dalawa. Pagkatapos nating mapagsama yung dalawang wire na yan, subukan na natin kung gagana na yung ating push button. So isusin natin, tapos pre, papisil nga dito. Tapos i-push button natin.
Yun o. It's alive! So yan mga katropa, gumana yung ating motor, umandar yung motor ni boss. At gumana yung kanyang ECU na wala na siyang receiver. Hindi niya na kailangan yung tulong ng ating receiver at tulong ng ating remote. Tapos ito naman mga katropa, syempre yung knob niya, papalitan natin to ng pang Honda Click. So ito na mga katropa, yung susian ng Click 125. Ito na yung final na itsura nyo. Disusi na, PCX na disusi. At ito naman yung mga tinanggal natin, yung knob. Syempre kapag nagtanggal ka nito, huwag nyong iwawala kasi okay pa to, matino pa to. Kung sakaling gusto nyong bumili ng receiver, pwede nyong ibalik. So kahit na nag-convert tayo ng susian, pwede nyong ibalik sa receiver yung inyong motor. Tapos ito yung kanyang remote. Ito yung pinaka-lock ng ating knob. Inalisan natin. Tapos ito mga katropa, yung kasama sa bagong susian. Inalis natin to at ang ipinalit natin ay yung luma. Para pwede pang gamitan dito yung parang spanner na kung sakaling wala yung susi, pwede mabuksan yung compartment or yung gasolina. Susi natin. Tapos pare, paano mo nga, pisilin mo nga dyan, paanda rin natin. Yan o. Wala na siyang receiver, tanggal na. It's alive! Alright o. So yun ang mga katropa, kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor, ganito lang yung dapat nyong gawin para makaiwas kayo sa gastos at syempre hindi na kayo gumastos ng malaki. So yun ang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan na gagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre ingat palagi sa pag-wiring.